May 10 trap sa buhay na wag mong gawin para hindi ka mahirapan. Sabi ng lahat, life is a journey. Totoo naman, may simula, may gitna, at may hangganan. Lahat ng dinadaanan natin ay may patibong. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. May mga kahirapan na hindi natin inaasahan. Ang daan ng buhay natin ay hindi katulad ng daan ng sasakyan na may mga road signs. Sana sa buhay natin may mga signs din na nakalagay. Difficulties ahead, slow down. Para naman mailagan natin, di ba? Pero wala eh. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari, hindi na rin natin ito pinaghandaan. Ano ang mga trap na ito? Number 1, magpapakabiktima. Una sa lahat, magkaiba po ang nambibiktima at biktima sa krimen at biktima psychologically. May mga pangyayari sa buhay na biktima tayo. Minsan tayo ay biktima ng karahasan, pinsala ng bagyo, pagmamaltrato, pang-aabuso, at yung sinisisi tayo sa pagkakasalang hindi natin ginawa. Iba rin yung playing victim. Yun bang fina-fabricate o ina-exaggerate natin ang kwento para makatakas tayo sa sitwasyon. Minsan nagpapakabiktima tayo para kaawaan tayo ng mga tao at makakuha tayo ng atensyon. Pero alam mo ba ang masamang epekto nito? Magkaka-anxiety ka, madidepress ka, ikaw ang magkikimkim ng sama ng loob at lahat ng negatibo. Akala mo nakatakas ka sa sitwasyon, pero ikaw ang nilalamon ng negatibong teknik na ito. Ulitin ko magkaiba yung biktima ka talaga at nagpapakabiktima ka lang. Alam mo naman yan sa sarili mo. Alam mo naman kung ano ang totoo. Ang may papayo ko sa'yo, lumabas ka sa ganyang mentalidad at akuin mo ang iyong responsibilidad. Alam mo, ikaw lang ang kumukontrol sa kinikilos mo. Maaaring hindi mo makontrol ang mga tao, ngunit makukontrol mo ang iyong reaksyon. Makukontrol mo kung sino ang kakaibiganin mo. Makukontrol mo kung saan ka magpunta. Aminin mo kung kasalanan mo. Huwag mong isisi sa iba kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. Number 2, paghihigante. Para sa iba, gusto nilang maghigante kasi parang closure na daw ito sa kanila. Pero para sa akin naman, bilang Kristiyano na sumusunod sa pamantayan ng Diyos, hindi po ako maghihigante. At hindi ko rin ipapayo sa inyo na maghigante. Kapag ginawan tayo ng masama ng isang tao, natural lang naman na magalit tayo. At gusto nating maparusahan siya dahil sa ginawa niya. Pero kung gagamitin natin ang sarili nating mga kamay, labag po yun sa batas natin at sa batas ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo dapat humingi ng hustisya kapag may nagawang krimen ng isang tao o may ginawa silang iba pang mapaminsalang aksyon. Ngunit dapat nating iwanan ang hustisya sa mga kamay ng mga taong binigyan ng kapangyarihan para sa layuning ito. Basahin niyo po ang Roma 13:1-4. Hinahayaan po ng Diyos ang mga gobyerno na magparusa sa mga gumagawa ng masama. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 17:17. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Kaya huwag kang magpapadala sa galit mo kung ayaw mong magsisi ka sa huli. Kung hindi naman masyadong masama ang ginawa ng isang tao, pwede nyo na lang ayusin sa mapayapang paraan. Minsan hindi patas ang buhay. Kahit mabait kang tao, may masamang mangyari pa rin sa'yo. Pero wala po tayong karapatan na ilagay ang batas natin sa ating kamay. Number 3, sama ng loob. Nakalulungkot isipin na talagang nasasaktan tayo dahil sa paggawi ng iba. Pero ang nangyari ay nangyari na. Depende na sa'yo kung maghinanakit ka ba o bumitaw ka na sa negatibong emosyon na ito. Optional lang naman to eh. Totoo na baka mahirapan tayong patawarin ang taong nakasakit sa atin. Baka hindi natin ito matanggap. Alam mo, nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Pati na ang anumang kawalang katarungang nararanasan natin at ang pagdurusang dulot nito. Hinding-hindi niya hahayaang maging dahilan ang kapighatian o pagdurusa o ano paman para mahiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alisin natin ang ating sama ng loob at patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi pagkonsinti. Kapag pinapatawad natin ang mga nakagawa sa atin ng mali, hindi ibig sabihin nito na minamaliit, ipinamamatuwid, ipinagdadahilan o kinukonsinti natin ang ginawa nila. Tandaan mo, hindi kailanman sinasang-ayunan ng Diyos ang kasalanan. Pero pinapatawad niya ito kung may basihan. Tayo rin naman ang nakikinabang kapag hindi tayo nagkikimkim ng sama ng loob. Paano? Halimbawa, dumampot ka ng isang malaking bato at hawak mo ito habang nakaunat ang braso mo. Nakaganyan. Malamang na hindi ka mahirapan kung sandali lang naman. Pero paano kung mas matagal mo na itong hawak? Siguradong mangangawit ka. Hindi naman nagbabago ang timbang ng bato. Pero habang tumatagal ito sa iyong kamay, pakiramdam mo'y pabigat ito ng pabigat. Ganyan din pagdating sa pagkimkim ng sama ng loob.
Habang nagkikimkim tayo ng sama ng loob, lalo lang tayong nasasaktan. Kaya hinihimok tayo ng Diyos na bitawan ang sama ng loob dahil tayo rin ang makikinabang kung gagawin natin yan. Number 4, makasarili. Kung susundin lang natin ang batas ng Diyos, mababasa natin sa Mateo 22:39. Dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na tayo'y may pananagutang maging mapagmahal, di makasarili, madamayin sa mga pangangailangan ng iba. Pero minsan hindi natin na magagawa dahil isinilang tayo na may bahid ng pagkamakasarili. Hindi tayo perpekto eh. Pero kapag napapabayaan natin ang ganitong ugali, mamamalagi ito sa atin. Minsan din naging makasarili ang tao dahil ginamit lamang siya ng mga tao. Inaabuso ang kanyang kabaitan. Kaya naging ganun siya. Minsan din naging makasarili ang tao dahil hindi na-appreciate ang kanyang kabaitang nagawa. Pero mali ang pagkamakasarili kung ginagamit mo itong dahilan para hindi tumulong sa iba. Kahit kaya mo naman. Inaangkin pa nga ng mananaliksik na ang mga nagsasakripisyo para sa ibang tao ay nagtatamasa ng mga pakinabang sa kalusugan. Minsan kasi sumobra na ang ating pag-self-care. Umabot na sa punto na wala na tayong pakialam sa iba. But life is not just about ourselves. It's also about what we bring to others. It's about our contribution that betters the lives of others. Kaya ugaliin mo ang pagbibigay. Kapag lumilitaw ang bahid ng iyong pagkamakasarili, alalahanin mo ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Korinto 10:24, patuloy na unahin ng bawat isa ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili niya. Ngunit upang makatulong tayo sa iba, kailangan nating ilipat ang ating focus palayo sa ating sarili. Dapat tayong tumingin sa labas, gayon din sa loob. Sa paggawa nito, tatamuhin mo hindi lamang ang pakikipagkaibigan ng iba, kundi ang pagsang-ayon ng Diyos na kataas-taasan. Number 5, makipagtalo. Tayong lahat naman ay lumalaban. Ayaw nating matalo tayo, lalo na sa mga argumento, lalo na sa mag-asawa na hindi makapag-usap ng mahinahon. Mahalagang malaman kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung bakit mo ito pinaniniwalaan. Upang malaman mo kung saan ka lumugar, dapat nating maipahayag ang ating paniniwala sa iba't ibang issue at ipaglaban natin ito ng may malinaw, matibay at logical na mga argumento. Pero hindi naman natin kailangang manalo. Hindi rin sa lahat ng oras ay tama tayo. May panahon kasi na magkakaiba ang ating pananaw sa ilang bagay. Ano man ang dahilan ng pagtatalo ninyo, pwede itong makasama sa kalusugan. Isipin mo nga, malaking bagay ba talaga ang pinagtatalunan ninyo? Hindi ba pwedeng palampasin na lang ito? Kung minsan, alang-alang sa kapayapaan, baka mas mabuting tanggapin na magkaiba kayo ng pananaw at takpan na lang yun ng pag-ibig. Kapag nakita ninyong maliit na bagay lang pala ang pinagtatalunan ninyo, mag-sorry sa isa't isa at kalimutan na yon. Kapag nakipagtalo ka dahil lang sa layunin mong manalo sa argumento, sa halip na matuto mula sa argumento, para ka lang mangmang. Number 6, takot sa masasabi ng iba. Ganito ako noon eh. Ayokong gawin ang gusto ko dahil takot ako sa opinion ng iba. Takot ako kung gusto ba nila ang ginagawa ko o hindi. Pero ngayon napagtanto ko na kahit anong gawin mo sa buhay, may masasabi pa rin sila. Noon nga na wala pa akong pera, sinasabihan ako na wala akong alam sa buhay, na para daw akong inutil. Ngayong natuto na akong dumiskarte, nagkakapera na ako. Sinasabihan naman akong mayabang, hindi raw madadala ang pera ko sa kamatayan. O di ba? Bagay ito sa kanta ni Juan Carlos. Nakakaputang ina. Kapag kasi palagi tayong takot sa sasabihin nila tungkol sa atin, mas stuck up tayo sa buhay na hindi natin gusto. Magkaiba kasi yung constructive criticism at sa may masabi lang. Tumatanggap naman ako ng constructive criticism dahil yun ang magpapa-improve sa buhay ko. Yes, accepting constructive criticism can make me feel insecure sometimes. Pero kung hindi naman below the belt ang tira, mas nakakatulong. But keep this in your mind. Some days, it's important to feel hurt by things. It may actually help you work on your flaws. Number 7, hindi ka natuto sa karanasan mo. Sabi nila, age is nothing but a number. And maturity doesn't come from age, but from experience. Kaya naniniwala ako na best teacher ang ating experience. Kung nasaktan tayo dahil sa ating karanasan, mas masakit kung wala tayong natutunan sa ating karanasan. Iba kasi ang buhay sa paaralan at buhay sa mundo na ating ginagalawan. Sa paaralan, aralin muna natin ang itinuro ng guro bago tayo bigyan ng exam. Sa tunay na buhay, pagsubok muna bago ang leksyon. Experiences are the tests through which we learn those lessons. If we have experiences and don't learn from them, or refuse to learn from them, we miss the value and purpose of experiences. Kapag nararanasan mo na ang sakit, matutunan mo kung paano maging matatag.
Kapag naranasan mo ang hiwalayan, matutunan mo kung sino ang pagkatiwalaan. Kapag naranasan mo ang kabiguan, matutunan mong bumuo ng bagong strategy para hindi mabigong muli. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang nagawa mong mali. Paano mo mapapabuti ang iyong buhay? Anong mga pagkakamali ang maaari mong iwasan? Dapat ba sinimulan mo ito noon pa? Dapat ka bang maging mas maingat? Hindi mo ba dapat sinubukan ito? Marami kang matutunan sa karanasan mo. Life is all about experience. Number 8, iniisip mo na hindi mo kaya. Alam mo, tinatrap ka lang ng utak mo. Pero sa totoo lang, kaya mo naman yun eh. Kulang ka lang ng tiwala sa kakayahan mo. Pero dapat maging realistic ka. Halimbawa, hindi pwedeng sobrang taba mo, tapos gusto mo maging balerina. Hindi pwedeng sobra mong payat, tapos gusto mo maging MMA fighter. My point is, make sure it's something that you really can do. Make sure whatever you're trying to be is actually possible. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Makatotohanan ba ang iyong mga inaasahan? O nangangarap ka lang ng gising? Napakaganda ng payo ni Haring Solomon dito. Mas mabuting masayahan sa nakikita ng mga mata kaysa hangarin ang mga bagay na hindi naman makukuha. Ito rin ay walang kabuluhan, paghahabol lang sa hangin. Ang ibig sabihin ni Haring Solomon sa nakikita ng mga mata ay tumutukoy sa aktwal na kalagayan natin. Siyempre, wala namang masama kung gusto nating gumanda ang ating buhay. Pero idiniriin ng Biblia na isang katalinuhan kung hindi tayo magtatakda ng mga tunguhing imposibleng maabot gaya ng kasikatan, kayamanan, perpektong mapapangasawa o perpektong kalusugan. Kasi ilusyon lang yan. So bakit may mga sikat? Sa tingin mo permanente ang kasikatan? Yun bang mayayaman ay wala ng problema? Meron. Kapag yumaman ka, mas lalo kang may stress kung paano mo mapapanatili ang ganung estado. Wala ring perpektong partner. Walang perpektong kalusugan. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon na paghahabol lang sa hangin at ito'y walang kabuluhan. Ang punto lang dito ay dapat makatotohanan ang tunguhin mo. Kahit maliit pa ang nagawa mo ngayon, magbubunga yan. Mas mabuti pang dahan-dahan kaysa sa wala kang inaksyonan. Number 9, hindi mo tanggap ang pagbabago. Bakit hindi mo matanggap na lahat ay nagbabago? Baka yung taong mahal ka ngayon, hindi ka na mahal bukas. Pwedeng mangyari yan. Lahat ng sitwasyon, mabuti man o masama, nagbabago yan. Walang nananatiling pareho dito sa mundo. Minsan may matutunan tayong bago. Minsan may makakalimutan tayo. Lahat ng cells sa ating katawan ay tumatanda rin, namamatay rin. May nagre-renew. Akala natin malayo pa tayo sa hantungan, pero papalapit na pala tayo. Palaging umaabante ang hakbang ng buhay. Hindi ko naman sinabi to para manakot. Honest lang ako sa inyo. Gusto man natin o hindi, ang mga bagay ay magbabago talaga. Magbabago ang mga bagay, may pahintulot man o wala. Darating ang pagbabago kahit hindi natin ito napapansin. Walang makakapigil sa pagbabago. Kaya ang pinakamahusay na magagawa natin ay tanggapin natin ang pagbabago. Isipin mo nga, tayong mga batang 90s, ang dami nating laro noon na hindi na nagagawa ng mga bata ngayon. Ibig sabihin, may pagbabago. Hindi na rin natin mababalikan ang panahong yon. Hindi na rin tayo maliksi tulad ng dati. Kapag tatakbo tayo ngayon, hihingalin agad tayo. Hindi na pareho ang lakas natin noon. Nagbabago na rin ang kagustuhan natin sa buhay. Iba na ang mga kaibigan natin. Marami nang nagbago sa bahay natin. Marami ng decorations. Ito ang sabi ng Ecclesiastes 9:11. Lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Pero huwag kang matakot. Hindi naman lahat ng pagbabago ay masama. May pagbabagong akala natin ay masama. Pero kapaki-pakinabang pala. Matuto kang makibagay sa pagbabago. Mas mabuting tanggapin ang realidad kaysa sayaang mangibabaw sa atin ang negatibong mga kaisipan. Dapat tayong maging komportable sa pagtanggap sa kung ano ang nagbago. At huwag na tayong magreklamo tungkol sa kung ano ang hindi maiiwasan at hindi natin masasala. Kahit hindi ka natutuwa sa pagbabagong natamo mo, tanggapin mo lang at masasanay ka rin. Number 10, gusto mo perpekto. Lagi ka bang nagsisikap ng husto na gawin ang iyong pinakamabuti? Maliwanag, ang paggawa mo ng gayon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa'yo at sa mga nakapaligid sa'yo sa maraming paraan. Sa kabilang panig naman, naging labis-labis naman ang paggawa ng ilan sa mga bagay-bagay at naging mga perpeksyonista. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang isang kahulugan ng salitang perpeksyunismo ay isang disposisyon na ituring na hindi ka nais-nais ang anumang bagay na hindi perpekto. Malamang na may nakilala ka ng tao na may ganyang disposisyon. Makikita mo na ang labis-labis na mga kahilingang itinakda nila sa iba ay maaaring pagmulan ng maraming problema.
Ano pa't lumilikha ng kapaligiran ng kawalang kasiyahan at pagkasira ng loob. Kinikilala ng karamihan sa mga taong may balansing pananaw na talagang hindi ka nais-nais ang perfeksyunismo sa diwa ng labis-labis at di makatwirang mga kahilingan sa lahat ng bagay sa buhay. Dapat itong pagtagumpayan. Subalit, isang problema kapag ang nasasangkot ay ang atin mismong saloobin o disposisyon. Ano pa't maaaring mahirap makilala ang hilig tungo sa gayong perfeksyunismo. Kaya isang hamon na pagtagumpayan ito. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging perpekto. Practice makes perfect. No, practice make you excellent. Sinama ko ang perfectionism sa listahan. Kasi ganito ako noon eh. Sa pagka-perfectionist ko, wala akong masyadong nagawa. Kasi ayokong magkamali. Takot akong mabigo. I'm highly self-critical. Tapos may mga goal akong hindi ka panipaniwala. Ako na rin ang humusga sa sarili ko, sa ugali ko, at sa bawat galaw ko. Na-stuck ako sa buhay na hindi ko gusto. Dahil ayokong simulan ang plano ko. Dahil takot akong mabigo. Kapag nasimulan ko na, hindi ko tinatapos. Dahil napapangitan ako sa resulta. Palagi rin akong naghihintay ng tamang pagkakataon. Palagi akong nakapokus sa resulta, hindi sa mga ginagawa ko. Understand that there's no such thing as perfect. Kasi wala namang makakapagsabi kung ano ang perpekto. Hindi nga tayo perpekto eh. People are certainly entitled to their own opinions, but you don't have to take their opinions if you don't find they serve you well. Kapag may pumupuna sa'yo o naninira sa'yo, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Magagalit ka ba? Maghihigante? O mananahimik na lang? Ito ang pag-uusapan natin sa videong ito. Talagang hindi nakakatuwa kapag may palaging pumupuna sa bawat galaw mo. Lalo na kung yung namumuna ay mga kamag-anak mo pa. Nakaka-bad trip yun. Iba-iba naman tayo ng pag-handle ng emosyon. Iba-iba din ang ating reaksyon. Maraming paraan kung paano tumugon para hindi lumaki ang usapan at hindi lumala ang sitwasyon. Number 1, huwag kang magalit. Huwag kang mag-react kaagad. Huwag kang magalit. Sa oras na mga galit ka, yun ang gusto ng mga taong kumukontra sa'yo. Gusto kasi nilang makita na apektado ka sa kanilang ginagawa. Pero kahit totoong naapektuhan ka, magkunwari ka na lang na hindi ka apektado. Hayaan mo lang silang manira ng manira sa'yo. Dahil kapag hindi mo pinapansin, sila ang kusang titigil na siraan ka. Mag-isip ka muna bago ka mag-react. Kapag may nakapagpagalit sa'yo, huwag mong sabihin ng unang bagay na pumasok sa isipan mo. Sa halip, huminahon ka. Huminga ka ng malalim kung kailangan. Ito rin ang ginagawa ko. Kapag kasi humihinga ako ng malalim, nakakapag-isip ako bago ako makagawa o makapagsalita ng isang bagay na pagsisisihan ko. Maganda ang sinabi ng Kawikaan 21:23. Ang nagbabantay sa kanyang bibig at dila ay nakaiiwas sa problema. Kaya lawakan mo ang iyong pangunawa. Minsan kasi nagagalit ka dahil nakapokus ka lang sa anggulo na nakaapekto sa'yo. Kahit napagaspang ng ugali ng iba, kadalasan namang may dahilan kung bakit sila ganon. At nakakatulong yon para mas maintindihan natin sila. Pero kung talagang gusto mong lumaban, dahil sa tingin mo ay agrabyado ka na, di lumaban ka. Lumaban ka kung alam mong tama ka. Huwag mo lang sasaktan physically. Baka makasuhan ka pa. Ang ibig kong sabihin, ipaliwanag mo ang side mo. Pero para sa akin lang nakakapagod gawin yon. Nakakapagod magpaliwanag sa mga taong ganito. Kasi hindi naman sila nakikinig at wala silang intensyon na makinig. Ngunit habang kaya mo pang magtimpi, mas mainam, isipin mo na lang ang goal mo sa buhay. Tandaan mo, okay lang na makadama ng galit. Kapag hinahayaan mo ang iba na painitin ka sa galit, hinahayaan mong kontrolin ka nila. Sikapin mong maging mature at palampasin mo na lang ang nangyari. Kung gagawin mo yan, makukontrol mo ang galit mo sa halip na ikaw ang makontrol nito. Number 2, huwag kang maghigante. Bakit ba nagkakaroon ng kagustuhan na maghiganti ang isang tao? Nagsisimula kasi ito sa galit. Kapag ang isang bagay na mahalaga sa atin ay sinira, binaliwala, o inagaw ng iba, o tayo ay pinupuna, o tinitira patalikod, nagiging dahilan ito upang magkaroon ng kagustuhang maghiganti. Sa sobrang galit o pagkapahiya, minsan nagkakaroon tayo ng kagustuhan na maiparamdam din natin sa taong may sala sa atin ang lahat ng ginagawa niya sa atin. Akala kasi natin na ang paghihiganti ang tanging solusyon. Sabi ko nga kanina, okay lang magalit. Natural lamang magalit. Ngunit dapat iwasan na maging dahilan ang paghihiganti upang magkasala. Kailangang matalo mo ang negatibong emosyon. Isipin mong mabuti ang tanong na ito.
Ano ba talaga ang nagagawa ng paghihiganti? Nasaktan mo nga sila, ngunit may mababago ba ito? Magiging mabuti ba ang pakiramdam mo dahil dito? Hindi. Malamang ikaw pa ang matroma sa gagawin mo. May nagsasabi kasi na hindi daw natin masisisi ang mga taong maghiganti, lalo na kung mamamatay tao ang kaaway niya. Ibang usapan na po yun. Kaya nga may batas tayo para maidaan natin sa tamang proseso. Dahil sa matinding emosyon na dala ng galit sa naranasang inustisya, nakakalimutan natin na ang Diyos ay isang Diyos na makatarungan. Kaya mas maganda na ipagkatiwala na lang natin ito sa Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya na gagawin niya ang kanyang mga pinapangako. Subukan mong kontrolin ang emosyon mo at maging mapagpayapa. Siyempre, may mga panahong kailangan mong i-report kung ano ang nangyari. Halimbawa, kung biktima ka ng krimen, pwede kang lumapit sa mga pulis o iba pang nasa otoridad. Number 3, naninisi ka ng iba. May tanong ako sa'yo. Sino ba ang pinakaunang tao na naninisi ng iba? Si Adan. Ang sunod ay si Eva. Napansin nyo sa Genesis 3:12, sinabi ni Adan na binigyan siya ni Eva ng prutas na yon kaya kumain siya. Sinabi naman ni Eva sa verse 13, dahil sa paglinlang sa kanya ng ahas kung bakit siya kumain. Pero sa totoo lang, kasalanan naman talaga nila kung bakit nagpalinlang sila. Sa gayon ay nagkaroon ng pamarisan sa halamanan ng Eden sa pagtanggi ng mga taong managot sa kanilang sariling mga gawa. Ngayon, punta naman tayo sa kwento mo. Kapag may pumupuna sa'yo, kapag may naninira sa'yo, sasabihin mo bang, dahil kay Kuan, naging ganito ako, marami tuloy ang naninira sa akin. Kapag bumangon ang mga suliranin, agad mo bang isinisisi ito sa iba? O sinusuri mo ba ang kalagayan at tinitingnan kung sino talaga ang may kasalanan? Sa pang-araw-araw na buhay, napakadaling mahulog sa silo na isisi sa iba ang ating mga pagkakamali at magsabing, hindi ko kasalanan yun. Kasi noon, wala pa akong maayos na trabaho. Mga kamag-anak ko, sinasabihan ako na wala akong kwenta at parang inutil. Real talk yan. Pero wala akong sinisisi kung bakit wala akong mahanap na trabaho. Kasalanan ko rin naman yun kasi kulang pa ang effort ko sa buhay. Siyempre, ang normal kong reaksyon ay nagalit. Pero hindi ako naghiganti. Ang ginanti ko sa kanila ay itong mga nakamit ko ngayon. Ika nga, success is the best revenge. Hindi ko sinisisi ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Hindi ko sinisisi ang gobyerno. Dapat nating aminin na tayo hindi perpekto at may mga limitasyon tayo. At dapat nating maunawaan na sa maraming pagkakataon, ang ating mga suliranin ay bunga ng ating sariling pagkakamali. Kapag may nangyaring masama sa ating buhay, hindi natin agad tutularan sina Adan at Eva na naninisi pa at hindi inamin agad na sila ang nagkamali. Sa halip, tatanungin natin ang ating sarili. Ano kaya ang dapat ko sanang ginawa upang maiwasan ang malungkot na nangyaring ito? Naging matalino kaya ang aking pagpapasya sa bagay na ito? Number 4, huwag mong baliwalain. Totoo na may mga taong nananakit, naninira, nangchichismis. Kapag ikaw ang target nila, huwag mong baliwalain. Baka yun ang paraan nila para matauhan ka. Minsan may ganitong style ng pag-criticize Makinig ka sa mga pinagsasabi nila para malaman mo kung ano ang tunay nilang intensyon. Approach the situation with an open mind upang malaman mo kung constructive ba ito o destructive. Nakakalungkot isipin, pero totoong-totoo na may mga tao talagang masaya sa pamumuna o paninira ng iba. Hindi natin yan mapipigilan. If you notice a pattern of negative criticism happening around the same people, it may be time to cut them off. Yes, even if they are the people closest to you. Number 5, huwag kang matakot. Huwag kang magtago sa kanila. Tanging ang mga naiinggit at insecure na mga tao lamang ang laging nagtuturo ng iyong mga kapintasan. Pero kapag napansin nila ang iyong magandang side, hindi nila yun sasabihin. Mas gugustuhin nilang panatilihin ng mga ito sa kanilang sarili habang kumukulo ang dugo nila dahil sa inggit. Pero tandaan mo rin na karamihan sa mga tao ay bad communicators. Halos lahat ng pumupuna sa'yo ay hindi alam kung paano magsalita ng maayos o kung paano ipahayag ang kanilang kritisismo. Kaya mararamdaman mong inaatake ka nila at magiging defensive ka na rin. When that happens, remember, people are bad at communicating their ideas and try to look for the content of the message you're receiving. What are they really trying to say to you? Remove all the negative adjectives and the insults and go for the core of the message. Look for the core of the critic. Kapag nalaman mong walang kwenta ang sinasabi nila, huwag kang matakot, huwag kang magtago. Simple lang ang gawin mo. Huwag mong pakinggan, huwag mong dibdibin, huwag mong pulutin ang sinasabi nila.
Huwag kang mag-focus sa sinasabi nila. Ang daming bagay na kailangan mong pagpukusan. Yung iba kasi, itinatago nila ang kanilang tunay na pagkatao para hindi mapuna. Mabibigatan ka lang kung ganun ang tugon mo sa kanila. Kapag kasi alam mo na walang kabuluhan ang kanilang sinasabi, yun bang inuhusgahan nila ang ginagawa mo? Halimbawa, nagde-negosyo ka, tapos may sinasabi sila tungkol sa negosyo mo na hindi mo nagustuhan, and you are trying to learn to take that ignorant judgments in a constructive way. I would say, it's too optimistic to be wise. Hindi kasi lahat ng kritisismo ay mabuti. Alam mo naman yun, di ba? Criticism is harmful only if you take it. Para bang pumupulot ka ng baga, tapos iniisip mo kung paano hawakan yun nang hindi ka napapasok. So those who criticize, I would say, you deserve a better life. So please find one. Number 6, tinambayan mo ang negatibo. Minsan kasi nagpapakaastig tayo eh. Umaasta tayong matatag, hindi natitibag. Pero deep inside, mahina pala. Nakakarinig ka ng negatibong mga salita, tapos nadurog ka. Dalawang options lang ang pagpipilian mo. Tambayan mo ang negatibong emosyon o gagamitin mo ang kanilang sinasabi para ma-motivate ka. Tapos tawanan mo na lang kasi ikaw naman ang nakakaalam kung ano ang totoo. Ikaw lang ang nakakilala ng sarili mo. Kapag kasi tinawanan mo ang negatibong sitwasyon, maiinterrupt ang utak mo na mag-isip ng negatibong bagay. Taking the criticism too harshly could very well be a misunderstanding of intent, and it could affect you psychologically. Find the humor in the critic's demeanor, and you'll feel better about the situation. Blocking people who disturb your peace, those who constantly try to pin you down, and those that want to argue over nonsense, is a life hack. Lahat tayo ay nakakaranas ng kritisismo. Minsan nga tayo pa ang namuna sa iba. Pero depende na ito kung paano natin hinahandle ang sitwasyon. Depende na rin sa ating reaksyon. Ang 6 na tugon na tinalakay sa video ito ay makakatulong sa'yo para hindi ka sobrang maapektuhan ng mga negatibong tao sa paligid mo. Pero huwag kang magalit sa kanila. Ipakita mo pa rin ang iyong kabaitan. Ayon nga sa kasabihan, the people who are the hardest to love are the ones who need it the most. Through time, your relationship with the people will evolve into a different one altogether. So you should always seek to turn criticism into a positive thing by assessing where it came from and how you can incorporate it into your journey of self-improvement.